and 3 p.m. 7,000 plus to turn back 7,900. Genesis Wave 4. Genesis Wave 4. But the Himalayan Mastiff are in the remaining 10%. It is ready to fight and counterattack against predators. Even the Jaguar has the greatest strength in the leopard breed. Also appeared confused. Nakatulog lang sa Uncle Bal. Palit ko ani o. O, napalit ko ani la Tagalog. Abli mo na sila karon. Alright. Successfully scared away the Jaguar. Make it run away. 4. Snow leopard versus dog. Snow leopard is an apex predator. It is called the king of the mountains, but it is often challenged by dogs to compete for prey and food. Tarantado man ni. On the Tibetan Plateau, a snow leopard is enjoying the prey just hunted. Then a pack of Tibetan mastiffs came to bother. They surrounded the snow leopard, barking and biting its tail, putting pressure from all sides to force it to give up its meal. The fearless semi-wild dog is famous for its ferocity. Successfully chased away the formidable predator to enjoy half of a sheep's body, hunted by snow leopards. 3. Leopard versus wild dogs. Don't leave the screen to witness the confrontations between leopards and African wild dogs. Conflicts between them mostly come from competing for prey, and a leopard who already consumed too much energy after a hunt is not an opponent of wild dogs. African wild dogs are masters of coordinated hunting. They are also extremely strong and cruel. Together, they took revenge on a leopard in the Subudi area of Chobe National Park, Botswana. Because the leopard hunted a dog in their pack, the pack of African wild dogs teach the leopard a lifelong lesson about karma. 2. Leopard versus hyenas. The leopard appears alert and reacts strongly to the appearance of hyenas because it is worried about the prey it just hunted. Could be stolen by a hyena, and it happens. Hyenas are greedy animals. Bloodlust can drive them, harming you of their own kind. They are also very cruel. When surrounding and biting an old, weak leopard without ability to defend, by jaws that have a bite force equivalent to that of a leopard, they leaven the poor animal lying there barely alive. 1. Cougar versus dog. Finally, there are wars. 9 ko track ano, 9 ko track ginamay ko tayo pressure right. Cougar is a predator distributed in the Americas. Sometimes they appear at people's houses. And these dogs bravely confronted this cougar to protect their owners as well as their territory. A dog breeds with strong fighting instincts like the hen dog. Is able to stay calm when confronting a cougar. Facing the big and muscular hound, cougar from the hunter becomes the hunter. They engage in a fight to the bone with the cougar by the ability to coordinate the team and fights from many sides. One cougar alone is unable to resist ferocious dogs. That gives up its life to those terrifying dogs. 9 ko track. Shrinking in habitat has led to leopards into residential areas to hunt for food. Woodland dogs are the most common victim. To ensure safety when encountering leopards, we need a boy looking directly at it and should calmly stand still, as well as trying to make yourself look bigger and more aggressive by spreading your arms and shouting loudly to make noise. Besides, it is necessary to protect habitat, as well as prevent poaching, to return wild animals where they are belong.
Standby. Pinugasan ng kuhan. Baso. Just play to get more of what you love. SmartFact, music reflects you. Visit for free now. Sa simula ng pelikula, ipinakilala sa atin ng isang MMA fighter na nagngangalang Mike na nagretiro na mula sa pakikipaglaban dahil sa kanyang edad at matinding pinsala sa kanyang balikat. Dahil sa problema sa pera, nakiusap siya sa kanyang dating manager na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Gayunpaman, ipinuwit out ng manager ang edad ni Mike at ang kanyang kamakailang sunod-sunod na pagkatalo. Si Mike, na labis na nangangailangan ng pera, ay patuloy na nagpumilit at nagpasyang hamunin ang isang fighter na nandoon. Noong una, nakalalamang si Mike sa laban. Ngunit makalipas ang ilang sandali ay napagod na siya na nagpahintulot sa kanyang kalaban na manalo at dumurog sa paniniwala ni Mike na kaya pa niyang lumaban. Ngayong wala ng pera at apartment na matutuluyan, huminto na siya sa boxing na marka ng pagtatapos ng kanyang career. Dahil sa pangangailangan ng trabaho, nagsimula siyang magtrabaho sa isang construction site at naging bahagi ng team na gigiba sa ospital ng Castle High. Sa bagong yugtong ito, dapat muling itaguyod ni Mike ang kanyang buhay sa labas ng pakikipaglaban. Sa ibang lugar sa lungsod, ang lalaking si Richard ay malaki ang problema pinansyal habang inaalagaan ang kanyang anak na si Emily na lumalaban sa leukemia. Patuloy na tumataas ang mga medical bills at hindi na kayang bayaran ni Richard ang caregiver na nag-aalaga sa kanyang anak. Ipinaalam din sa kanya ng ospital na nangangailangan si Emily ng karagdagang chemotherapy na nagkakahalaga ng $400,000, isang malaking halaga na hindi na kayang bayaran ni Richard dahil na-maxed out na ang kanyang insurance. Lumipat ang eksena sa federal prison kung saan ipinakita ang isang black inmate na nagngangalang Lando na nakikipagtalo kay Damian, isa pang bilanggo na nagtatanong sa kanya tungkol sa ilang nakatagong pera. Mabilis na naging marahas ang sitwasyon, ngunit nanatiling tahimik ang prison warden habang inaatake ni Damian at ng kanyang mga tauhan si Lando. Bumalik ang eksena kay Mike na makikitang tulala at iniisip ang kanyang dramatikong pagkakalugmok mula sa isang kilalang MMA fighter hanggang sa isang construction worker na merong katamtamang kita. Ang kawalan ng focus ni Mike ay napansin ng kanyang amo, dahilan para pagalitan siya nito at ibiniit na kailangan nilang tapusin ang kanilang trabaho bago pa magsimula ang demolisyon ng ospital. Kasabay nito, ang alkalde ng lungsod ay gumagawa ng isang public announcement sa media. Idineklara niyang gigibain ng Castle High sa loob ng 2 araw upang bigyan daan ng isang bagong sports complex. Samantala sa kulungan, napanood ni Lando ang balitang ito at nabigla nang malaman ang tungkol sa mabilis na paghiba sa Castle High Hospital. Agad niyang hiniling na makipagkita sa chief warden na lumalabas na si Richard. Nang walang sinasayang na oras, agad na nagbigay si Lando ng isang matapang na alok kung saan iminungkahin ng bibigyan si Richard ng pera kapalit ang kanyang paglipat sa ibang prison block. Ang pera nito ang isapang kailangan ni Richard para sa agarang medical care ni Emily. Gayunpaman, nang dinudot ni Lando ang tungkol sa kritikal na kondisyon ni Emily, nagalit si Richard at sinaktan niya si Lando. Ngunit ng sumunod na araw, palihim na nakipagkita si Richard kay Lando at agad na nagtanong tungkol sa pera na kanyang sinabi. Ibinunyag ni Lando na minsan siyang nagnakaw ng $3 milyong mula kay Damian at ang perang ito ay nakatago sa Castle High Hospital na malapit ng sirain. Ibiniit ni Lando na wala na siyang interes sa pera at gusto na lang tumulong si Richard na makuha ang pera para sa pagpapagamot ng kanyang anak. Nilamang siya ng maliit na pabor kay Richard na maliit Ako nang gigasan ng baso. Huwag kang kutsara. And then nag-toothbrush ko.
Okay. si Richard na sumabay sa mga plano ni Lando. Dinid sa kanilang kaalaman, ang isa sa mga gwardiya ng bilangguan, na lihim na nagtatrabaho para kay Damian, ay nalaman ng tungkol sa plano ni Richard na ilipat si Lando sa South Block. Nang malaman ito ni Damian, agad siyang naghinala na tulungan ni Lando si Richard para makuha ang nakatagong pera at inisip na nangangailangan si Richard ng malaking halaga ng pera. Agad na nakipag-ugnayan si Damian sa kanyang kapatid na si Eric, na kasalukuyang nagpapatakbo ng drug business ni Damian habang siya'y nasa bilangguan. Sa panahon ng lunch break sa construction site, sinimulan ni Mike ang pakikipagkaibigan at pakikipag-usap sa isa pang manggagawa na nag-aalam ko. Ibinahagi ni George na hindi na gustong maging isang construction worker na may mababang sweldo, ngunit wala siyang ibang choice dahil meron siyang asawa at 2 anak na dapat mahalin. Ibinahagi din ni Mike ang tungkol sa nakaraan niyang buhay bilang isang MMA fighter, ngunit ngayon ay nais na siya at pumapasok sa anumang trabahong makakaya niya upang mabuhay. Nagulat si George nang mabalitaan isang kilalang fighter si Mike, lalo na't ang mga anak ni George ay mga tagahanga ni Mike. Dahil nakalayas si Mike sa dati niyang apartment, napilitan siyang manilangan sa kanyang sasakyan na nakaparada malapit sa ospital ng Castle High. Sa ibang lugar sa lungsod, si Eric at ang kanyang asawa na si Kat ay mahigpit na binabantayan ang ospital na malapit ng sirain. Plano nilang pasukin ng construction site pagkatapos umalis ng mga construction workers sa araw na yun. Bumalik ang eksena sa site, kung saan sinabi ni George ni Mike ang tungkol sa kanyang pangarap na lumipat sa Alaska kasama ang kanyang pamilya at hinihintaying na baka gusto din ni Mike na manirahan doon. Habang naglilinis ng mag-isa sa isang silid, nakakita si Mike ng isang bag na puno ng pera. Lumalabas na ito ang perang itinago ni Lando bago siya nakulong. Nang malapit na matapos ang kanilang workshop, sinabi ni George kay Mike na dapat na silang umalis. Hinihili ni Mike ang kanyang nakarnasan, kumuha ng 10 dolyar mula sa bag at itinago ito at nagpaplanong balikan ito kapag nakauwi na ang iba. Kasabay nito, hinihanda na ni Eric ang kanyang mga tauhan para pumasok sa Castle High Hospital. Hinihintay nila si Richard dahil sinabi sa kanya ni Lando kung saan nakatago ang pera. Plano ni Eric at ng kanyang team na magbalik kayo bilang mga construction worker para hindi sila paghilalaan. Samantala, naghahanda na si Richard na pumunta sa Castle High at sinabi sa kanyang anak na meron siyang kailangang gawin. Kasabay nito, si Mike, na nakatayo sa pila kasama si George para kunin ang kanilang sahod, ay naalala na nakalimutan niya ang kanyang jacket sa construction site at nagpas siyang bumalik upang kunin ito. Gamit ang 10 dolyar na kinuha na kanina, nagmamadali siyang bumalik sa site. Pagdating sa loob ng ospital, nadiskubre ni Mike ang perang nataklasan niya kanina kung saan niya ito iniwan. Hinintay siya upang bumangon ng laman ng bag, sa paniniwalang siya lang ang nakakaalam nito. Gayunpaman, sa parehong sandali yun, pumasok si Richard sa Castle High at ang isa sa mga tauhan ni Eric ay nakita siya at agad itong ipinaalam ni Eric. Nang malaman ito, si Eric at ang kanyang team ay nagmamadaling pumasok sa Bisayog mula sa kanilang bahagi ng site. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita sila ng isang construction worker na nakatalagang magbantay sa lugar hanggang sa oras ng demolisyon. Nang walang pag-aalinlangan, pinatay ni Kat ang construction worker para maiwasan ang anumang problema. Samantala, si Richard, na sinusunod ang mga instruksyon ni Lando, ay umakyat sa ika-6 na palapag at natuklasan ang mga pampasabog na nakatakdang mag-demolish sa Visayas sa loob ng 4 na oras. Samantala, si Eric at ang kanyang mga tauhan ay naghiwalay para hanapin si Richard. Kasabay nito, si Mike, na nasa isang kalapit na silid, ay nakita si Richard. Agad niyang ibinalik ang mga pera sa bag at sinimulan ng umalis sa Bisayog. Habang pababa siya ng hagdan, nakita niya ang mga tauhan ni Eric na papaakyat sa itaas na naglundok sa kanyang bumalik.
Kids Paint last session. Mabilis na nagtulungan sina Mike at Richard para disarmahan ang gunman. Sa paglapit ng marami pang mga tauhan Eric, napilitan sila kaagad na tumakas. Inutusan ni Eric ang kanyang mga tauhan na harangan ang lahat ng exit sa Bisaya at sinubukang makipag-negotiate kay Mike. Nan ako sa good mood, guys. Pero kaganihang hapon, guba kung adlaw. Okay lang yan. Nang makita ni Mike ang sarili na natrap sa dalawang tauhan, gumawa siya ng matapang na lakbang sa pamamagitan ng pagtalon sa labas ng bintana habang nakakapit sa makapal na Niulit ni si mama, karon na ni uli. habang binabarin siya ng mga tauhan Eric mula sa ibaba, sinisikap ni Mike na makabalik sa loob ng Bisaya. Nang makapasok, hinarap siya ni Kat na nagbantang wala na siya kawala at nakakita siya ng baril. Sa kabutihan ng palay, dumating si Richard at agad na inatake si Kat dahilan upang makita siya malapit sa bintana. Sa pag-aakala si Mike ang nasa bintana, ang mga tauhan ni Eric ay nagpatuloy sa pagpapakatot o realize na sipagan na baril nila na namatay mula sa pagkakahulog. Dahil sa labis na pagkabigla sa pagkamatay ng kanyang asawa, isinumpa ni Eric na sisiguraduhin niyang hindi makakalabas ng buhay sa Bisaya sina Mike at Richard. Habang nagtatago sila, tinulungan ni Richard si Mike sa kanyang sugat sa braso at muli siya tinanong tungkol sa pera. Gayunpaman, nag-stick si Mike sa kanyang kwento kung saan sinabi niya isa lang siyang construction worker at walang alam tungkol sa sinasabi niya ng pera. Nang makaharap nila ang iba pang mga tauhan ni Eric, matagumpay na nakatumba ni Mike at Richard ang lahat ng mga natitirang bata. Sa oras ng matinding tensyon, tinutukan ni Mike ng Alright. Alright. isa siyang government ng dahil Eric. Mariinit ang pinagin ni Richard at ipinaliwanag na nasakit lamang siya dahil hindi na kayang bayaran ng pagpapagawa. Oh, yes. Si Mike, na naiunawaan ang mahirap na sitwasyon ni Richard, By the way, walkie-talkie para sabihin Eric na umakyat good night, sweet dreams. Kita kita sa morning of show. pagkatapos 8:32 p.m. Happy Wednesday, Diyos.